Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, na narito ang Diyos sa atin. Amen. Hindi niya tayo iniwan at handa siyang unawain at aliwin tayo. Amen. So tayo po ay manalangin at hilingin natin sa ating Ama na tayo ay samahan sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, Diyos na mapagmahal, Diyos na dakila at madakilang pag-ibig sa bawat isa. Ama, marami pong salamat sa araw na ito, sa umagang ito, na kung saan pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na muling kami makalapit sa iyo bilang isang pamilya, Panginoon, sa umagang ito. Pamilya sa nag-iisang pananampalataya. Maraming salamat po, Ama, sa buhay na kaloob mo sa amin, sa kalakasan at sa kapayapaan na patuloy niyong binibigay sa amin ngayon, Ama. Panginoon, narito po kami, nagpapalinis sa ang aming mga puso. Linisin mo po ang aming, kung anuman ang nakikita mong mga karumihan na nagiging sagabal upang kami ay yung makapanalangin at makarating sa iyong trono, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Ihanda mo ang aming mga isipan, Panginoon. At buksan mo ang aming espiritu at lubos naming matanggap ang iyong salita, Ama. Naway ang lahat ng aming gagawin ngayong umaga sa pamamagitan po ng awitan, panalangin, at higit sa lahat ang pakikinig ng iyong salita, Panginoon, ay nawa ito ay maging kalugod sa iyong paningin, Ama. Ikaw lamang po ang siyang maparangalan, wala nang iba, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na aming sinasamba, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may hawak ng aming buhay, Diyos na may hawak ng aming mga kinabukasan. Ama, maraming salamat po sa iyong pagsama na iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Naway, Panginoon, ang gawain ito sa umagang ito ay maging matagumpay, Panginoon, na ang lahat ng narito ay mapagpapala, Lord God. Tutugunin mo ang anumang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga music ministries, Panginoon, ang mga song leader namin, Panginoon, at ang iyong anak na maghahayag na iyong banal na salita, Lord. Bless them, Lord God. Anoint them, Lord God, na kung saan, Panginoon, ikaw lamang ang maparangalan at mapapurihan. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yan. Tayo po bang lahat ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Isang hallelujah muna ang malakas. Hallelujah! Hallelujah! Isa pa, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Yan, tunay na pinagpala tayo ng Panginoon sapagkat naririto tayo upang sambahin siya. Ibalik ang mga pagpapalang ito na makapagbigay tayo ng mga papuri at pagsamba sa Kanya. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Sa pag-aawitan natin, i-feel natin yung Holy Spirit. You
we worship you. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon,
purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, hilahin ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, aming Jesus. Magliwanag ka, magliwanag ka, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 We worship you. We worship you. We give you praise. We give you praise. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, we worship you. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Fill this place of your presence. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. We thank you for this morning. We thank you for this day, that we are alive, that we are worshiping you, our Lord. Thank you, Jesus, for the strength.
Thank you, Lord, for the healing, physical and spiritual. Thank you, Lord Jesus, for your power is within us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, O God, your holy presence in the midst of us. We continue to worship you. We pray to continue to dwell in us, in this place, in the name of Jesus. Ang lahat ng paparito, Panginoon, mararanasan, mararamdaman ang iyong banal na presensya. Inyo po silang katatagpuin, inyo po silang yayakapin ng iyong banal na presensya. Marami pong salamat. Patuloy, O Diyos, ibuhos mo ang iyong pagmamahal. Patuloy naming maranasan ito sa iyo pong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na itinataas namin ang gawain ito. Patuloy, Panginoon, na itinataas namin, Lord God, ang aming mga kapatid na paparito. Ingatan niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Idako niyo po, Panginoon, ang kanilang mga paa dito, Panginoon, sa iyong banal na templo. At maranasan nila ang kamanghang-mahanghang bagay na kaya mong gawin sa buhay nila. Inahayaan po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na dumaloy sa amin. Na ito'y manatili sa amin at patuloy na maranasan, matunghayan ang kamangha-mangha mong gagawin sa aming buhay. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy po kaming ma-amaze, mamangha, Panginoon, sa lahat, O Diyos, na gagawin mo para sa araw na ito. Maraming salamat. Patuloy na ibuhos mo ang kapayapaan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabanalan, ang iyong kasiyahan na kailanman hindi matatawaran, na hindi namin maunawaan ang kasiyahan ng aming puso. Dahil sa iyo yun, Panginoon. Dahil sa walang hanggang pagmamahal mo, O Diyos. Maraming salamat. Marami pong salamat. You are worthy. You deserve all the praise, the worship, and the thanksgiving. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo naman po ay magpuri sa Panginoon, pumalakpak at batiin ang ating mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Salamat, O Diyos! Papuri sa iyo, Panginoon! Dakila ka! Dakila ka, O Diyos! Hallelujah! Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Subukan o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking
tuwing sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Tunay na kami ay masaya sa piling mo, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You deserve all the worship because you are the only and true God. Hallelujah. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos.
sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ang iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ang iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Sa habang buhay, kay mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. O Jesus, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay buti mo, Jesus. Hallelujah. We worship
atin pong i-declare yung 700 souls para sa John International Ministries. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We glorify your holy name, God. We exalt you in this place, Father. Aming Ama, patuloy naming idinideklara, Lord God, yung pag-win ng souls, Lord God, sa lugar na to, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, Lord God, we are praying for 700 souls, Lord God, for Sean Ministries. Lord God, you have said in your word, Lord God, the harvest is plenty, Lord God. Kaya dalangin namin, O Diyos, dalhin mo nga po kami, Lord God, sa masaganang ani, Lord God. Hayaan mo nga, Ama, na ang bawat pupuntahan namin, ang bawat lalakaran namin, Lord God, ay handa na para makinig ng iyong mga salita, Lord God, para tumanggap ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we pray, Lord God, ano man yung saan man pupuntahan namin, Lord God, mga bahay na aming pupuntahan, Lord God, open their hearts for your word in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, let your miracles, Lord God, be upon them in the name of Jesus. Yung mga ipapanalangin namin na may sakit, Lord God, ikaw nga'y magbigay ng kagalingan, Lord God. Mga ipapanalangin namin, Lord God, na merong tanikala, Lord God, we pray that you will lose it in the name of Jesus. In the name of Jesus, hatayaan mo nga, Ama, na makilala ka nila sa kanilang buhay, Lord God. Tanggapin nila ikaw, Lord God, yung aming Panginoong Jesus sa kanilang buhay bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. And Lord, we pray for the transformation of their hearts in the name of Jesus, for the renewal of their hearts, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At hayaan mo nga, Ama, na maani namin, Lord God, yung mga lost souls in the name of Jesus. Dalangin din namin, Lord God, yung mga hahayo. We pray, Lord God, that you will equip them, Lord God, you will, ikaw, O Diyos, yung maghahanda sa kanila, Lord God. Let your power, let your authority be in them in the name of Jesus. In the name of Jesus. At hayaan mo, Ama, yung bawat outreach namin, Lord God, ma-reach namin yung aming mga target goals in the name of Jesus. In the name of Jesus. We declare, Lord God, the outpouring of your Spirit. We declare, Lord God, your power to be in us in the name of Jesus. We declare, Lord God, that your words will prosper in our lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. At hayaan mo nga, Ama, maging kagamit-gamit kaming lahat sa iyong ubasan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Welcome po ang mga kasama ni Kim. Ano pong pangalan nila? Mariel. Welcome ka, Sister Mariel, sa gawain ng Panginoon at ang iyong baby. Ayan. Welcome kayo. Amen. Thank you, Beth. Sige po, tumayo po tayong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ay Romans chapter 12, verse 1. Yan, sa 4 na linggo, I hope kabisado na natin yung Romans 12, verse 1. Basahin po natin. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Manalangin po tayo saglit. Heavenly Father, we come to you this morning, O God. We pray, Lord, that you give us, Lord God, knowledge, wisdom, understanding, to understand, Lord God, your words. Dalangin namin, Ama, ang iyong mga salita ay hindi lang namin maunawaan, hindi lang namin marinig, kung hindi maisapamuhay namin ang iyong mga kalooban. Sa iyong lahat ng kapurihan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay A Year of Christ's Increase, Christ-Centered Engagement. Yan, batay pa rin po yan, hango po sa ating tema. Ngayon, 2026, A Year of Christ's Increase, from John chapter 3, verse 30. At ngayong January, ang ating topic, A Year of Surrender, Laying Down Self, Uplifting Up Christ. And according to PCEC, God's Word brings life to our hearts and homes, where life stands for life, ano po kasunod? Integrity, faith, and engagement. So ano ba yung engagement? Tingnan po natin. Basahin natin, engagement is the intentional, whole life surrender to God. Spiritually, physically, emotionally, socially, and financially for His glory. The words that I speak to you are spirit and they are life. John 6, verse 63. Ano ba yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo in John 6:63? The Word. This Word, the Word of God. Ano po? That I speak to you are spirit and they are life. Ang mga namumuhay sa salita ng Diyos ay nauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. That's why we need engagement according to the Bible. So, let's find out the biblical definition for engagement. Basahin po natin. The intentional, wholehearted surrender of our entire life. Spirit, soul, body, relationships, and resources to God. Expressed through loving obedience, active participation in His will, and faithful service for His glory. Napaka-demanding naman pala ang sumunod sa Panginoon. Ang sabi, wholehearted surrender of our entire life. Kung hindi mo nauunawaan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, nakakapagod ang sumunod. Kung hindi mo nauunawaan yung sinasabi ng Panginoong loving obedience, nakakapagod maging Kristiyano. Pero ito ang ating buhay. Why? Because we understand God's love. And the more we seek Him, the more we understand His love, the more we are ready for His service.
Tama ba, mga kapatid? Kaya kahit minsan nakakapagod, I can still stand up para sa Panginoon. Kahit minsan mahina ang katawan, the body is weak, but the Spirit of the Lord strengthens us, kaya naman, lumalakas tayo sa Panginoon. Number 1, spiritual engagement. Actively cultivating intimacy with God through worship, prayer, and obedience. Magkakasama talaga sila. Ano po, ani actively cultivating? Tuloy, 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 patuloy, active, hindi passive. Pag sinabi natin passive, tapos na. Pag sinabi natin active, ginagawa pa rin. At present, we are cultivating intimacy with God. Ano yung intimacy? Relationship with God. This is our spiritual engagement. Basahin po natin, James 4 verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Kapag intentional kang lumapit sa Diyos, ang Diyos intentional ding lalapit sa'yo. Matthew 22 verse 37, basahin po natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and mind. Ayan, ang nasa isip ko yung Deuteronomy. Ayan, yung nasa pader natin dyan. Sabi sa Deuteronomy, love the Lord your God with all your heart, and with all your, ano nakalagay? Soul, and with all your strength, and with all your mind. 4 na bagay. Hello mga kapatid. Ang Diyos naglaan ng oras at panahon para tayo ay mahalin. Paglaanan mo ng oras at panahon ang relationship mo sa Panginoon para siya ay iyong mahalin. Ang pagmamahal ay two-way. Hindi po siya hindi siya one way lamang, no? Hindi Diyos lang ang magmamahal. Pag Diyos lang ang nagmamahal, hindi mo mauunawaan yung pagmamahal ng Diyos. Kailangan matutunan din nating mahalin ang Diyos para mas lalo nating makita, maunawaan bakit ito ang kanyang kalooban. Ito ang palaging tanong ng tao, ano ang purpose ko sa mundong ito? Tama po ba? Ano ang purpose ko sa mundong ito? Pag nakapagtapos ng pag-aaral, ano ang kasunod? Trabaho o pamilya? 'Di ba? Yun ang nasa isip. Pag nagtrabaho ako, ano nang kasunod? Yun na ba yung buhay ko? Hanggang 70 years old. Sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay hanggang 70 na lamang. More than that is already a blessing from the Lord. Hello. Ano yung buhay natin? How do you see yourself after 5 years? After 10 years? How do you see yourself? Sabi ng Panginoon, John 15:4, abide in me and I in you. In John 15:4, this is about the vineyard. Yung si Jesus ang vine, tayo ang branches. Sabi niya, abide in me and I in you. May kasama kang Diyos. Ang buhay mo hindi natatapos sa pag-aalaga ng anak at sa pagtatrabaho. Ang buhay mo hindi umiikot dyan. It should not define you. Your relationship with God should be the standard, should be your identity. So keep on worshiping, keep on praying, and keep on obeying God to see more of Him. Daily Bible reading and prayer. Napakarami na po ngayong Bible app. Anong Bible app ang gamit nyo? Bible application. Ang gamit ko po ay YouVersion. Ano po ang gamit nyo? Same ba tayo? Bible Gateway. Yan. Bible app, Bible Gateway online. Yung YouVersion, maganda siya offline. Downloadable po yan. Pwede ninyong gamitin. Meron din silang mga plan. Yung YouVersion, meron siyang plan. Meron siyang
365 days Bible plan. Tutulungan ka ng cellphone mo para magbasa ka ng Bible. Pero wag ka sa cellphone magbasa. Use your physical Bible. I-ring mo lang. I-set mo yung time. Mag-ring ka. Use your physical Bible. Why? Kapag ka sa cellphone ka nagbasa ng Bible, ano mangyayari? May distraction. Nakafocus tayo sa notification. And daming notification. Yung games mo, nagna-notification. Yung iyong social media, may notification. Lahat may notification. Paano na yung time mo sa pagbabasa ng Biblia? So you can use that as your reference, as your guide, and use your physical Bible to read the Word of God. When you read, pray. Ask for guidance. Ask the Holy Spirit to guide you. When you pray, ask the Lord, Lord, what do you impress to me from these verses? Binigay ka ng Panginoon sa Matthew chapter 5, Lord, what do you want? What do you mean from these verses? Ano ang dapat kong matutunan sa mga verses na ito? Sabi ng Panginoon in Matthew chapter 5, Blessed are those who are weary, for the kingdom of heaven. Ano po? For they will see the kingdom of heaven. Ano pa? Blessed. Diba? Blessed are the peacemakers. Napakaraming blessed na sinabi ng Panginoon. Basahin niyo po yung Matthew chapter 5. Napakaganda. Read the Word of God. That is your protection. That is your guidance. That is your help. Hindi lang in times of trouble. Even when there is no trouble. Even when you are happy. In your happiness, in your contentment, be glad and be blessed because the Lord is with you. Amen po ba? Corporate worship and fasting. Ito yung ginagawa natin. When you go to church, nagfe-fellowship tayo, this is corporate worship. Fasting, ito yung ginagawa natin ngayon January. We fast together because we are praying. We are declaring, we are accepting God's divine guidance. Yan. Una, para sa ating church. Pangalawa, sa ating personal commitment. Pangatlo, para sa ating personal prayers. Sensitivity to the Holy Spirit. When you read the Bible, when you pray, you are sensitive to the Holy Spirit. Ano ito? What is sensitivity to the Holy Spirit? Every believer have discernment. Every believer have the gifts of the Holy Spirit. What is your gift? Kapag wala ka pa niyan, you need to be baptized by the Holy Spirit. You need to be sensitive because our enemy is not a person. Our enemy is spirit. Satan is spirit. We must defeat him in spirit and in truth. And to know that, we need to be sensitive with the Holy Spirit. Kailangan sensitive tayo. Meron tayong discernment. Dahil hindi lahat ng magandang pakinggan ay sa Diyos. Hindi lahat ng tunog tama ay sa Diyos. Pag binasa mo ang Biblia, madalas, ang tama sa tingin ng Panginoon ay kaiba sa tama na tingin ng tao. Kaya po mga kapatid, we need to be sensitive with the work of the Spirit, with the work of the Holy Spirit. Basahin natin, according to John Piper, God is most glorified in us when we are most, satisfied in Him. What does that mean? Ano ibig sabihin nito? Napupurihan ang Diyos lalo sa buhay natin kapag tayo ay satisfied sa Kanya. Paano nangyari yon? When you feel satisfied, ano ang labas ng iyong bibig? Very thankful ka. Salamat sa Diyos. Ano ang iyong bukang bibig sa mga kasama mo sa bahay? Kundi dahil sa Panginoon. Hindi natin mababayaran yan. Kundi dahil sa Diyos.
Pasalamat ka, anak. May Diyos tayo, kaya alam natin na ikaw ay pinagaling. Hindi ba? Yan ang bukang bibig ng mananampalataya when we are most satisfied with God. And when we are most satisfied, He is more glorified in our life. Yan ang bukang mong bibig. San ka man pumunta, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat, salamat. Di ka napapagod magpasalamat. Di ka napapagod basahin yan, paulit-ulit, ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Verse number 2. Physical engagement. Honoring God through our bodies, time, and actions. Amen. Basahin po natin, 1 Corinthians 6:19-20. Your body is the temple of the Holy Spirit. Colossians 3:23. Whatever you do it heartily as to the Lord. Lahat daw po ng gagawin natin, no? Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice. Ano po sinasabi ng Colossians? Whatever you do. Ano man ang iyong gawin, nagtatrabaho ka, may boss ka, do it heartily as to the Lord. Nag-aalaga ka ng iyong anak, busy ka sa gawaing bahay, do it heartily as to the Lord. Lahat po ng ating ginagawa, gawin nating masaya, gawin natin ang buong puso, at isipin natin, ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. Healthy living as worship. Yan. Bilang mga mananampalataya, we need to live healthily. Because our body must worship the Lord. Tama po ba? So, healthy living. Paano ba mag-healthy living? Huwag mabuhay sa junk food. Magbawas ng junk food. No, mga kabataan, hindi merienda ang junk food. Hindi tubig ang soft drinks. Hindi normal ang UTI. Hindi normal ang ang pagpapagutom. Yan. Yung iba nagtitiis hindi kumain para maging sexy. That is not normal. Ang food ay blessing. So, kainin natin. Ang junk food, bawasan. Diba? Serving in ministry. We need to serve. Your body should be always in service for the Lord. Ano ba ang ginagawa ng katawan? Magwalis ka sa church, you are blessed. No? Tumulong tayo sa church, you are blessed. Serve in the ministry. Discipline in daily conduct. No po, ano yung daily conduct? Your words, your manners, and your posture. Disiplinahin natin ang ating sarili. No po, disiplinahin natin ang ating sarili. Bakit po? Because we are the testimony of God in this world. Tayo ang buhay na patotoo ng Diyos dito sa lupa. Kaya kapatid, ano po? Discipline yourself. No po, paano yung discipline yourself? Mga kabataan, hindi 4 a.m. ang pagtulog. Ano? Hindi 4 a.m. ang tamang oras ng tulog. Dapat 9 or 10 p.m. tulog na kayo. Mga bata, kailangan tulog ka na ng 10 p.m. kasi ang reconstruction ng bones, ang reconstruction ng muscle, at ang rest ng ating internal organs ay between 11 p.m. to 12 midnight. Yan ang pinakamahalagang oras na dapat tulog ang mga bata. Ano po? Amen. Ang height ko po ay genetical, namana. Natutulog po kami na maaga nung bata pa kasi walang cellphone. Ano po? Yung height ko po ay naman ako sa aking lola. So, discipline. Yan. Discipline ourselves, mga nanay. Your children are not your ruler. They are not your ruler. They should follow you. Mga nanay, you need to set
time management in your house. Mga anak, 2 hours lang sa cellphone. That's it. No po, hindi dapat nila buhay ang cellphone. Give them chores. That is part of discipline. According to Harvard studies, ang bata na gumagawa sa gawaing bahay, ay successful sa buhay. Ang bata na marunong sa gawaing bahay ay successful sa buhay. Yan, kakapos po ako. Okay po? Kaya po yung mga anak natin, turuan natin. Bata pa lang, turuan na. Magwalis, magpunas, maghugas ng pinggan. Help them. Help them to be ready for the society. Help them. So when they grow up, hindi kanya babalikan na, nanay, ba't di mo ko tinuruan magluto? Nanay, bakit hindi mo ko tinuruan maghugas ng plato? Help them. No po? Help them to be ready in our society. Basahin po natin. Charles Spurgeon said, "Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness." Ayan. No po? Kung minsan dahil matatagal na tayong mga mananampalataya, ano pong nagiging focus natin? Nagiging focus natin yung holiness. Yung perfectionism. Yan. No? That we must be perfect. We forgot that it is Christ that made us perfect. It is Christ that made us holy in the eyes of God. Hindi masama na maging perfectionist tayo, pero ang masama, humiwalay ang holiness at ito ang maging focus natin, hindi si Kristo. Okay po ba yun? Paalala yan ni Spurgeon sa mga mananampalataya. Dahil noong unang panahon, isa yan sa problema nila sa London. Number 3, emotional engagement, allowing Christ to shape our attitudes, responses, and inner life. Let God shape you. Yan, di ba? Everything starts in the mind. Everything starts in the mind. Tingnan niyo po, nanood ka ng horror movie. Natakot ka sa pinanood mo. Sino ang hindi nagpapatulog sa'yo? Yung pinanood mo o yung isipan mo? Ano po? Yung isipan mo, no? Patay na yung TV, pero nag-play pa sa isipan mo yung pinanood mo. Tama po ba? Everything starts in the mind. Anxiety starts in the mind. Your problem starts in the mind. Minsan hindi naman pala problema. Pero dahil nag-conclude na tayo, nag-conclusion ka na, ano nangyayari? Lumalaki yung hindi naman dapat problema. So mga kapatid, let Jesus shape your attitude, your response in your inner life. Basahin natin, Philippians 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let this mind, ano yung let this mind? Hayaan mo ang kaisipan natin ay maging katulad ng kaisipan ni Hesukristo. Paano ba mag-isip si Hesukristo? Ano ba ang attitude ni Jesus Christ? That is Galatians 5 verse 22 to 23. Ano yung 9 fruits of the Spirit? It should reflect us. Okay po ba yun? Ano yung 9 fruits? Sige nga, mga anak, ano yung 9 fruits? Love, joy, peace. Ano kasunod ng peace? Patience. Ano pa po? Meekness, faithfulness, gentleness. Ano pa? Long-suffering and self-control. Self-control. Yan. Alam niyo po ba kung bakit huli yung self-control? Kasi nasa gitna yung meekness, yung gentleness, yung faithfulness. Nilagay na lahat ng Diyos sa gitna para maaalala natin bago tayo magalit.
Maaalala natin bago tayo makapagbitaw ng mga salitang hindi na mababawi. That's why, let Jesus shape our attitude, responses, and inner life. Basahin natin, 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Saan ba nagsisimula ang anxiety? Ang anxiety nagsisimula sa mga problema na hindi natin ma-let go. Ano yung mga problema na yon? Meron kang relationship problem with your workmate, hindi mo ma-let go, nagkakaroon ka ng anxiety. Meron kang relationship problem with your family, hindi mo ma-let go, nagkakaroon ka ng anxiety. At ano yung anxiety? Anxiety, ang resulta ng anxiety ay mga sakit. Sakit sa katawan. Ang diagnosis ng doktor, stress. Saan mo nakuha? Stress. Yung stress naging anxiety. Tulad ng mga ulcer, pagsusuka, sakit ng balakang, sakit ng mga, kung ano-anong masakit sa katawan, tagiliran, no? Nag-laboratory ka, clear lahat. Anong sinabi ng doktor? Stress ka. That is anxiety. At kapag yan hindi mo nilabas, lalabas sa katawan. So kung ayaw nating i-share sa others, share it to God. Give all your anxieties to Him. Lord, nasistress talaga ako dito sa katrabaho ko to. Napakabait niya talaga. No, hindi niya talaga magets yung tinuturo ko, Lord, pagkalooban siya ng maraming knowledge, wisdom, and understanding. 'Di ba? 100 na knowledge, 100 na wisdom. Magets niya lang, 'di ba? You need to pray. Pray for it. Pray, and pray. You need to release anxiety. Why? Kung minsan, ito yung sikat ngayon na sakit. Ano yun? Brain aneurysm. Narinig nyo na po yan? Pamamaga ng nerve sa brain. O kaya naman pagbara ng blood clot sa brain. Ang tawag dyan, brain aneurysm. Pumuputok po yan. Pag pumutok yung nerve, mamamatay yung tao. Why? Because of stress, because of anxiety. According to PSA statistics, kung kayo po ay mahilig sa mga ganyan, ako po mahilig dyan. According to the statistics, 16% ng stress na Pilipino nung pumunta sa church, gumaling sa kanilang anxiety. Basahin niyo po. PSA yan. Studies ng mismong gobyerno natin nagsasabi, kapag nasa church ang tao, walang anxiety. Sa panahon natin na ang focus ay mental health, people needs us more, to encourage them to have Jesus. Tama po ba? Tulungan natin sila na makalaya sa kanilang mga mental problems. Romans 12:2, basahin po natin. Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. Tayo po ay mababago, magkakaroon ng pagbabago kapag nagbago ang ating kaisipan. Paano magbabago ang ating kaisipan? Alam niyo po ba, si King Solomon humingi ng wisdom sa Diyos? In 1 King chapter 3 verse 5, Solomon asked God for wisdom. Ang wisdom na ito ay, if we translate it to Hebrew, ito po ay Lev Shama. Lev, in literal English term, heart, Shama means, in literal English term, listening. Ano pa ibig sabihin nun? Solomon asked God for a listening heart. And listening is wisdom. Mga kapatid, learn to listen. The more we listen, the more we abide. Ano pong nangyayari? There is transformation and renewing in our minds. Amen po ba? Basahin po natin. Emotional engagement. Forgive over bitterness. Ito yung mga pinakamahirap gawin. Lalo na sa mga taong pinagkatiwalaan mo and then they betray you. Yan, parang telenovela, drama.
drama-rama sa hapon. Ano po? But forgiveness is the number one recipe to release you from anxiety. Forgiveness is the number one requirement so God can hear your prayers. Anong sabi ng Biblia? Forgive so your Father in heaven can forgive you. Amen? Magpatawad tayo. Mahirap? Totoo. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen po? Peace over anxiety. Let God's peace overtake us, not anxiety. Huwag kang magpapadala sa sa iyong emosyon, sa sobrang galit, sa sobrang inis. Huwag tayong magpadala sa anxiety. Dahil sapat ang kapayapaang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, para sa bawat isa. Humility over pride. Yes, number 1 din yan. Humility, magpakumbaba, huwag magpadala sa pride. Ano po yung pride? Opo, yung pride ay pagmamataas. Ano yung pagmamataas? Kaya ko to, ako na to. Tapos maya-maya, nung napagod na, ba't ako? Tama po? No? Ako na, kaya ko na to. Pero nung napagod na, ba't ako? Ako na naman, ako'y nakita. Hello, that is pride. We need God's humility. We need to ask Jesus for humility. Mahirap magpakumbaba. Mahirap magpasakop. Lalo na kapag natatamaan yung ating mga personal interest. Pero kapag lahat ng ating personal interest binigay mo sa Diyos, madali pala ang magpasakop. Madali pala ang pagsunod. Basahin natin. Sabi ni Dallas Willard, we are not only to be moved by God's truth, but shaped by it. Ang mananampalataya ay dapat hinuhubog ng katotohanan ng Diyos. No po? In every aspect of our life, let Jesus shape you. Number 4, social engagement. Reflecting Christ in relationships, community, and society. Basahin po natin. Matthew 5:14-16. You are the light of the world. John 13:35. By this, all will know that you are my disciples if you love one another. Matthew 28:19. Go and make disciples. Ayan. Yan po ang ating social engagement. You are the light of the world. Kaya kahit saan pumunta ang mananampalataya, pasimuno ka. Kaya kung ikaw ay magiging pasimuno, kabutihan ang iyong pasimunuan. Okay po ba yon? Si Jesus ang introduce natin sa kanila. Hindi gumala. Ano mga kabataan? Dalhin natin sila sa church, wag sa intramuros. Diba? Ayan. Bakit po? We are the light of the world. Kahit tahimik ka sa isang grupo, pag nagsalita ka, lahat makikinig sila sa'yo. That is the impact of a Christian. Impact mo yan. Kaya kahit saan ka dumako, kahit tahimik ka lang, nasa sulok, pag ikaw ang nagsalita, bukas ang tenga nila para makinig sa'yo. That is the power that God gave us as Christians. Pero mga kapatid, gamitin natin ito upang sila ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. In John 13:35, ano pong sabi ng Panginoong Hesukristo? Nakikilala daw tayo na kanyang mga disipulo kapag mahal natin sila. Ano po? Ang mundo natin ay judger. Sa mundo na judger, wag natin silang husgahan. Abutin natin sila sa kanilang kahinaan. Amen po ba? Amen. Matthew 28:19, go and make disciples. No po, let's make disciples. Ang ating trabaho bilang mananampalataya hindi natatapos sa pagtanggap nila sa Panginoon.
Meron kaakibat na ano po, discipleship and mentorship. Kapag ka binigay sa iyo ng Diyos ang isang tao, you need to mentor him to Christ. Yun talaga yun. Mentorship and discipleship, palagi yan magkasama. Tingnan niyo po. Nung si Jesus kasama niya ang mga disciples, anong tawag sa mga disciples niya? Disciples, di ba? Kasi kasama siya, siya yung teacher. Nung si Jesus umakyat na sa langit, ano nang tawag sa kanila? Apostles, because they are now the teachers. Okay po ba yun? Hindi forever magkasama ang mentor at ang disciple. Ang mentee at ang kanyang mentor. There are times that the disciples need to step up to be mentors. Living out biblical values publicly. That's why po, meron tayong baptism. Kailangan isapamuhay natin yung salita ng Diyos. Nakikita sa atin na tayo nga ay kaiba sa mundong ito. Pag niyaya ka ng kaibigan na tayo ay pumunta doon para mag-inuman, anong gagawin natin? Pwede tayong sumama, pero wag kang iinom kasama nila. Pwede natin baguhin yung kanilang perspective. Pwede nating baguhin yung kanilang plano. That is living out biblical values. Compassion for the poor and marginalized. Gaya nga ng sabi ni Amy Carmichael, Kristiyano lang, church lang, ang may pake sa hindi niya miyembro. Tama po ba? So let's be compassionate for them. Mahalin natin sila. Kahit na minsan ay palagi silang naka-Jollibee, pero mahirap daw sila. Mindset kasi yung mahirap eh. So, mahalin natin sila. Tulungan natin sila na baguhin yung kanilang mindset. Ito yung favorite term ng mga taga-PUP. Palagi kaming nasa laylayan. Yan. Yan, mga favorite term yan ng mga taga-PUP. Nasa laylayan, kawawa, pero naka-iPhone. So, let's pray for them. Let's be compassionate for them. And be peacemaking and reconciliation. Palagi po nating gustuhin na makipagkasundo, makipag-ayos, kahit na ayaw ng kabilang partido. Makipagkasundo tayo. Ito ang buhay natin bilang mananampalataya. Walang iintindi sa kanila. Tayo lang. Kaya nga sabi ng Lord, we need more patience. Basahin pa natin. According to John Stott, the gospel is not only something to be believed, it is something to be lived. Kailangan di lang natin paniwalaan. Kailangan isapamuhay. Tim Keller says, the church is not a place to escape the world, but a community sent to renew it. Yan. Kaya po kapag may pumapasok sa church, welcome them with love and let them understand that God loved them. Next na po tayo. Stewarding resources for God's kingdom and purposes. Matthew 6:21, basahin po natin. Where your treasure is, there your heart will be also. 1 Chronicles 29:14, everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. In Chronicles, isa-isayin natin. In Matthew, kung nasaan daw po yung ating treasure. Kung ang treasure natin ay mga anak at sila ay nasa bahay, nasaan tayo? Nasa bahay. Sila yung treasure natin eh. Kung ang treasure natin ay pera, kung nasaan ang pera, nandun tayo. Kaya maraming rumaraket. What is your treasure? No? Let Jesus be our treasure. Para kung nasan siya, nandun tayo. 1 Chronicles, kapag ka naintindihan natin na ang lahat ng ito ay sa Diyos, ano pong nangyari? We have given you only what comes from your hand. Yung binibigay natin ay alam natin ay ano po? Galing sa Diyos. 2 Samuel 24 verse 24, ito ang sabi ni David, I will not offer burnt offerings
to the Lord my God with that which costs me nothing. Sabi ni David, hindi ako magbibigay ng burnt offering sa aking Diyos na hindi ako gumastos. Kasi that time, yung pinuntahan niyang lugar, meron na silang ready na offering. Ready na para ihandog. Sabi ni David, bibilhin niya yon. Binili niya yon. Ano po ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito? In our finances. In our finances, if it costs you nothing, it is not a good offering for the Lord. Tithing and generous giving, number 1. Number 2, supporting missions and ministry. Number 3, living contentedly, not materialistically. Mamuhay tayo ng mga bagay na makalangit at hindi ng mga bagay na makalupa. Basahin po natin. Sabi ni Randy Alcorn, giving is not God's way of raising money. It is God's way of raising disciples. Without your offerings, we cannot raise disciples. Without your support for the missions and ministry, we cannot raise disciples. Yan ang ginagamit po natin para magkaroon ng mga programa to raise up, to meet the community. That's why giving is part of our ministry. Sa pagtatapos po natin ngayong January, conclusion po tayo ng tema ng PCEC. God's Word brings life to our hearts and our homes. To live Christ-like today means, number 1, love in a, divided world. Sabi ng John 13:34, sige po, get your Bible. Open your Bible in John 13:34. Nandiyan na po kayo? Let's read. A new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. Mahalin natin ang isa't isa. Proverbs, integrity in a corrupt culture. Ito po yung culture natin ngayon, corrupt talaga. Corrupted talaga yung ating kultura. So, let's have integrity. Anong sabi ng Proverbs 11:3? Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Diyan na kayo. Basahin po natin. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. The integrity of the upright. Ano po yung integrity? Your honesty. The honesty of the upright, the honesty of a Christian guides them. Number 3, faith in uncertain times. Hebrews 11:1, favorite natin yan. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith. Ano yung faith? Nananampalataya ka na binigay na sa iyo ng Diyos ang iyong panalangin kahit hindi mo pa ito nakikita. That is faith. And now, engagement, not isolation. Walang Kristiyanong loner. Walang Kristiyanong lone wolf. Walang Kristiyanong introvert. Wala po. Engage yourself in the ministry. Engage yourself in your work, in your studies. Engage. Bakit po? Dahil hindi po tayo mga lone wolf. Tayo ay mananampalataya ng Diyos. We work together. We work as a family. We are one in the body of Christ. Basahin natin. James chapter 2 verse 17. Nandiyan na po kayo? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kapag po sinabi lang natin pero hindi ginawa, ito ay patay. Pero pag sinabi natin at ating ginawa, ito ay may buhay. May buhay, may kaganapan, may katugunan. Basahin po natin. Sabi ni A.W. Tozer, Christ did not die to make us comfortable, but to make us holy.
Hindi namatay si Kristo para tayo ay maging komportable, kundi namatay si Kristo para tayo ay gawing mga banal. Kaya po ang ating pananampalataya, i-anchor natin sa Diyos. Pag ang ating pananampalataya ay nasa Panginoon, natututunan nating mahalin ang mga tao sa paligid natin. Natututunan nating makita yung kanilang kapintasan, na ano po, hindi kapintasan, kung hindi paraan para sila ay ano po, madala natin sa Panginoon. Sa kanilang kahinaan, wag natin silang i-judge kung hindi dalhin natin sila sa Panginoon. Matuto tayong magmahal ng ating kapwa, anuman ang kanilang shortcomings, anuman ang kanilang pagkukulang. Anuman ang kanilang ginawang mali sa atin, sikapin natin na sila po ay ating patawarin at i-welcome sa kaharian ng Panginoon. That is love. Love that is above everything is the Lord's unconditional love. His loving kindness. Tumayo po tayong lahat. In Philippians 1:21, basahin natin. For to me, to live is Christ. Sa pa nga po. For to me, to live is Christ. For to me, ano po? To live is Christ. Wala nang iba. Si Kristo lamang. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Lord, I declare, Lord God, that life, Lord God, happens in our lives, in our families, in our work, and our studies, in our resources. Every aspect of our lives be blessed in the mighty name of Jesus. Let us understand more your love so we can love our neighbors. Let us understand more your integrity so we will have this integrity when we go outside. Lord, help us, Lord God, to stand firm in the faith that you gave us, O God, so that we may believe in you, though we may not see it. Father God in heaven, ikaw po ang magpala sa bawat isa. At ang iyong mga salita ay maging buhay sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming pinupuri, dinadakil at pinasasalamatan. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo po muna tayo para sa tithes and offering. Basahin po muna natin yung declaration natin. I humbly declare that I am a faithful giver and a faithful tither before the Lord. According to His word, may God open the windows of heaven and pour out His abundant blessing upon my life, my family, my vocation, and all that I steward. I stand upon and proclaim the promise of Malachi 3:10-11 over my life. To the glory of God. Amen. Yes, Lord Father God, salamat nga o Diyos sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob at pinagkakatiwala mo sa amin, Ama. Salamat o Diyos sa pag-iingat, Lord God, sa mga provision, Lord God, sa grace mo, sa favor mo sa amin, Lord God. Salamat o Diyos sa walang sawang tiwala, Lord God, na pinagkakatiwala mo sa amin, Lord God. Salamat nga, Ama, patuloy kami maging tapat, patuloy kami magkaroon ng pusong tapat upang ibalik ang mga nararapat sa iyo. Salamat nga, O Diyos, sa iyo pong papurit pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen, O God.
Amen. Tumawag po tayong muli. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito ay ibinigay mo po sa amin. Patuloy po namin tinataas sa iyo ang aming mga mission offering, O Lord. Dalain ko po, Panginoon, na patuloy mo nga pong pagpalain ng lahat ng magbibigay, Panginoon, na dalangin ko, Panginoon, na ang mga kaloob na ito, God, ay magamit po sa ikalalaganap ng iyong salita, O God, sa buong mundo. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga misyonero, Panginoon, ng John Ministry. Patuloy mo pong ingatan, Panginoon, si Pastor Rudy at si Sister Jemima, O God, sa bansang Vietnam, na siya mo pong ginagamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mga salita sa bansang iyon. Salamat po, Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, pasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Ayan po ang ating announcement. Salamat po sa ating pong nagbigay sa kanila po mga pledges. Salamat po doon sa tapos na. Pagpalaan kayo ng Diyos. Doon po sa hindi pa, remind po na tapusin po natin ito para po sa ating church, sa ating pong church building and lot. So yun po. Midweek service po every Wednesday. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo. Kahit na meron po tayong online, sabay po yon. Tayo pong malapit. Dito po tayo dumalo sa church. Ano po? Praise God. 7:30 p.m. to 8:30 p.m. po. So, let's pray together. Yan po. Next po natin. Ang ating pong Sunday worship service, ayan po, 10 a.m. to 12 noon. Do not miss God's victorious word this week. Pray and join the celebration. Let's celebrate the goodness of God in our lives. Praise God. Sunday school and feeding programs, kailangan po yan natin ng support. Pwede pong financial support. Pwede naman po na kayo ay magturo at kayo po ay magluto para po sa ating mga babies, sa ating po mga bata. Yan. So, kung kayo po ay may puso para po sa mga bata, gawin po natin ito. In Jesus' name. Next po tayo. Ayan po, tayo pong mga leaders ay nasa, ano ba? Praise God, tayo po mga leaders ngayon ay nasa prayer and fasting. At ito po ay ating inumpisahan ng January 10. So tapusin po natin ito ng January 30. Sapagkat napakahalaga po nitong fasting at prayer dahil po sa meron po tayong mga pinapanalangin sa Panginoon. At kadalasan po talaga sa prayer and fasting, dito po tumutugon ang Diyos. Kapag nakita po ng Panginoon ang puso natin na tapat at naroon po yung talagang porsigido tayo sa isang bagay na para sa Panginoon, ang Diyos po ay tutugon. Maging doon po sa ating pong mga activities for 2026, ito pong year na ito, ay ating pong ipanalangin sa Panginoon at magkaroon po ito ng tagumpay. Ito pong ating mga activities para po sa kalwalhatian ng ating Diyos. At marami pa pong iba. Praise God. Ang ating pong Tanay Day, yan po, palagi po nating ina-announce. So, sinong gustong pumayat, ay pwede pong sumama sa Tanay Day. Ano po yan Isang putok, 3 po ang blessing. Ano po yon? Libre po sa food, nakapanalangin na kayo, pumayat pa kayo. Sa halagang 200 pesos, transportation, pagpapalain po kayo ng ating Diyos, di ba po? Opo, totoo po yan. Masarap pong manalangin sa lugar na yon. Kasi po, yun ay nasa gitna ng mga bundok, kaya talaga naman po damang-dama ang kalwalhatian ng Diyos sa lugar na yon. Praise God. Next po natin, ayan po. John Ministries invites you to our Tanay House of Prayer. Let's gather together to pray, connect, and experience His love in a peaceful, joyful atmosphere.
We'd love to have you with us. Ayan. Praise God. Be blessed po. Amen. At ang ating pong, magkakaroon po tayo sa ACMA po, magkakaroon po tayo ng Bible Wisdom, January 31, 2026. At ito po ay may registration na 100 pesos. Ang venue po niya ay sa God is Love Church. Diyan po sa gitna, sa God is Love. Ang kanila pong umpisa po ng 8 a.m. to 11 a.m. Kung sino pong gusto sumali, dito po sa Quiz B na gagawin ng ACMA, ay welcome po kayo. Ito po ay sa mga kabataan. Grade 7 to 10, welcome po kayo sa ACMA Bible Wisdom. Gaganapin po sa January 31. Magpalista po kayo. Si Pastora po ang mag-a-announce ng ibang announcement po. Amen. Explain ko po yung ito pong ating ACMA Bible Wisdom. Paki-next, Kuya Daniel. Yan. Ito yung kanilang promotional ads. Okay, mga anak, balik muna kayo sa room. See you later. Yan. Lahat po ng church member ay pwede pong mag-participate. Lahat po na ating mga anak. Grade 7 to grade 10 lamang po. Para po sa mga grade 7, makinig mga anak, makinig. Para po sa mga grade 7 and grade 8, ang pag-aaralan nyo lang ay Book of Matthew. NIV. Napakadali. Napakadali. No po, Matthew lang. Kayang-kaya. Ayan. So, sino yung mga grade 7? Grade 8. Yan. Be ready po. Kung gusto nyo mag-participate, yan po ay sa January 31 sa Sabado po. Para naman po sa mga grade 9 to grade 10. Sino mga grade 9? Grade 10. Sayang si Mariel. Sayang. Grade 11 ka na. Para naman po sa grade 9 and grade 10, ang pag-aaralan nyo lang ay Book of Matthew and Mark. Napakadali pa rin. Ilang chapters lang ang Mark. Ano ang dadalhin ng mga gustong sumali? Whiteboard, white marker and eraser, and snacks. Ang oras po ay 8 a.m. to 11 a.m. sa God is Love Church. Doon po yan sa may tabi ng Shell, sa gitna. Yan. Familiar po ba? Sounds familiar? Siyempre po, dapat kasama si nanay. No po? Baka naman kabahan si anak pag wala si nanay. So, pumunta po tayo doon. Doon na rin po ang payment. Pero, yung gustong sumali, sabihin nyo po muna sa amin. Para po ma-register namin yung pangalan nyo. Dahil kailangan po nila ng registration ng pangalan ng mga sasali bago po kayo sumalang sa Sabado. Okay po ba yon? Okay po ba yan? Yan. Pakisabi po yan sa ating mga anak, sa ating mga ka-church. Yan. Mamaya po, pagpunta natin sa Padilla, sa Kupang at sa Masinag, kung sino pong gustong sumali, ay pwede po. Ayun po. Next. Ayan. Ito na po ang ating WAM2 Mission Conference this February 7, 2026. May ticket pa po. Yan. Pero yung mga babanggitin ko, kasali talaga kayo. Yan. Sister Elaine, kasama ka. Yung ating mga pastors, yung mga disciples, kasama po kayong lahat. Ate Bel, kasama ka. February 7. Yan. That is only 250 pesos. For our lunch, sharing po tayo. Last year, nagluto po sila Pastora Janine ng ating lunch. So, the same din po ang gagawin natin. Enjoy po natin ang presensya ng Panginoon at unawain natin ang kahulugan ng misyon. Next, Kuya Daniel. Ayan po ang kanilang poster. Yan. This coming February 14. Ayan, nasa na yung mga kabataan? Marami tayong tickets dito po. Meron po tayong youth conference dito sa church. Ang ating pong title or tema, Intimacy of Love.
9 a.m. to 5 p.m. Para po ito sa mga kabataan. Sino po ang kabataan? Para po sa mga 12 years old pataas. Yan. Invited kayong lahat sa February 14. Ang February 14 po ay Sabado. Ayan po, free ito. Punta po kayo dito. Everyone can join. Kahit po yung mga nanay, pwedeng samahan yung mga anak para marinig nyo po yung aming mga pag-aaralan. Meron po tayong 5 speakers sa araw na ito. So pumunta po tayo, tickets are available po. You can claim po, ito po yung ating ticket. Para saan yung ticket? Kasi free naman. Kailangan po ingatan ng bata yung ticket niya because this is his or her food stub. Yan. Ipapakita niya dun sa registration ang kanyang ticket para po sa kanyang lunch and merienda. Okay po ba yun? Sino ang magpapalunch? The Lord will provide. Ayan. Amen? Kaya po free yan. Mga nanay, isalin niyo po yung mga anak niyo. Isalin niyo po ang mga anak niyo po. Ang inyong mga kapitbahay. Mas gusto nating mapabuti ang buhay ng mga bata, hindi mapariwara. Isali po natin sila dyan. Next. Ito po ang ating poster. Yan. Intimacy of Love. Yan po. No? Dito po yan gaganapin sa ating church, 9 to 5 p.m. Next po. Interfellowship incoming February 15. Sunod-sunod po yung ating programa. Kaya po, be ready, be prepared. Walang masyashock, walang magugulat. Be excited. Interfellowship, invited po ang lahat ng churches to participate. Lahat ng outreach must participate and enjoy God's presence together. Okay po ba yun? Dito po yan sa church, 10 a.m. to 12 noon, and February 15 is Sunday. Lahat po tayo dumalo. Next, Kuya Daniel. Yan po. No, wala tayong testimony kanina. Pero po, next week, ayan, I hope and I pray, mayroon namang magpasalamat sa Panginoon. You can talk to Sister Jess or Sister Jess will talk to you para po i-schedule kayo sa ating testimony. Next. Ministry involvement. Yan, sa mga gusto na maging part ng worship team, gusto matutong tumugtog, gustong kumanta, lapitan niyo po si Pastora Josie. Okay po ba? Every Saturday, may practice po sila dito. Nagtuturo po ang ating mga kabataan ng 2 p.m. Para po sa instruments, ayan, para po sa instruments. Bible study naman po, pwede po kayo mag-join sa amin every Wednesday. Nilipat na po namin yan. Wednesday, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Yan. Ano po, para kasunod ay midweek service na. Nandito na sila. For Sunday school naman po, if you want to be a teacher, kausapin niyo po si Teacher Elaine para ma-schedule po tayo. Next. Yan. Para po sa mga cashless, we can do online transactions using our GCash. Dito po, pwede po tayo mag-tithes, mag-pledge, mag-offering, mag-mission offering. Yan, pwede po dyan sa ating GCash. Maraming salamat po.
Praise God. Tinatawagan na po yung ating mga celebrant. Pag-pray po natin. Brothers. Mami ni Faye. Okay lang. Sige po, tayo po tayo. Atin pong i-stretch yung ating mga kamay para po sila i-bless. Tito, ikaw muna kay Brother Jeric. Sige po, tayo may panalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po, Ama, sa buhay ng aming mga celebrant, Panginoon, Lord God, na kung saan ay kayo yung nagbigay, nagpatuloy, Panginoon, na nagdagdag buhay, Panginoon, sa kanila sa bagong taon, Panginoon, Lord God. Hawakan mo, Panginoon o Diyos, patuloy ang buhay ni Pastora Edith, Panginoon, Pastora Norma. O Diyos, salamat po, Ama, sa kanilang mga buhay na ibinigay sa iyo, Panginoon, at aking pong dalangin, patuloy mo pa silang palakasin, o Diyos, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon, maging sa kanilang family, Panginoon, o Diyos, kayo po, sila po ay maging tanglaw, Panginoon, maging ilaw at asin, Panginoon, Lord God, sa pangalan ni Jesus, at patuloy pa nilang magampanan at magawa ang iyong kalooban, O God. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng Mami ni Faith, Sister Norilyn, Panginoon, Lord God. Ingatan mo rin, Panginoon, ang kanyang mother, Panginoon, Lord God, na nasa ibang bansa, O Diyos. Kayo po mag-aliw sa kanya, Panginoon, at magbigay, Panginoong, kalakasan sa kanyang trabaho, Lord God, maging kay sa buhay, Panginoon, na ibinibigay niya kay Faith, Lord God, sa pangalan na Jesus. Salamat din naman sa buhay ni Brother Jeric, Panginoon, Lord God, na kumakatawan, Panginoon, sa kanyang ama, si Brother Ronnie, O God. Salamat po, Panginoon, sa kay Kuya Jeric, Panginoon, hawakan mo siya, Panginoon, at aming pong dalangin, Panginoon, Lord God, patuloy mo siyang kausapin, Panginoon, Lord God, o Diyos, upang siya'y magbalik sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buhay ni Brother Jeric, Panginoon. Hawakan mo ang kanyang buhay, ang kanyang mga ginagawa, Panginoon. O God, aming pong dalangin, patuloy mo siyang ilapit sa mga kaibigan, Panginoon, na magtutulak, Panginoon, palapit sa iyo, O God, sa pangalan na Jesus. Lord, salamat din sa buhay ni Brother Joseph. Ingatan mo sa kanya, ingatan mo siya kung nasan siya ngayon, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon, Lord God. I pray, Ama, na patuloy niya rin magawa ang kanyang ministry sa iyo, Panginoon, Lord God, at ang siya ay maging provider, Panginoon, ng kanyang family, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, si Brother Joseph, Panginoon, maging si Brother Christopher, Panginoon, sa kanyang karawan sa 27, Lord God. Huwakan mo siya, Panginoon, Lord God, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, Lord God, maging mainit sa iyo, Panginoon, Lord God, sa kanyang pag-serve sa iyo, Panginoon, patuloy mo rin i-provide, Lord God. Panginoon, tulungan mo siya mag-provide, Panginoon, lahat ng kanyang needs ang maging ng kanyang family, Lord God. Maging, Panginoon, sa darating na anniversary, Panginoon, ni Sir Yen at ni Brother Benny, Panginoon, Lord God, as aking pundalangin, Panginoon, patuloy mo pa silang lukuban ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang init ng iyong pagmamahal, Panginoon, ipatuloy pa, Panginoon, manguna sa kanila, Panginoon, pagkasamahan, Lord God. Salamat po, Ama, sa mga kaarawan, Panginoon, sa anibersaryo na ibinibigay mo sa mga kapatiran ng John Ministry, Panginoon. Amin po dalangin, Panginoon, sa susunod pang taon, O Diyos, ay patuloy pang maranasan ng bawat isa ang iyong dagdag buhay, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, Lord God, na nagdidiwang ng kaarawan, Panginoon, Lord God. Kaya salamat po, Diyos, pagpalayon po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po.
Amen. Pasensya na kayo, nag-concert ako magdamag. Kaya ganito ang boses ko. Okay, natuwa po ako sa mga bata kasi alam nyo, ang sabi ng Panginoon, natutuwa ako magturo lagi sa mga bata kasi lagi mga bata ang tinuturoan ko. So natutuwa ako. Sabi nga, pag hindi tayo magpakabata, di tayo makarating sa karyan ng Diyos. Di ba? Yung isip, di ba? Nasasabayan natin yung mga bata. So thanks God tayo kay Lord sa mga bata. Tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer. Bago po tayo mag-closing prayer, hawakan po natin ang ating mga puso. Itaas po natin ang kanang kamay sa Panginoon. Yan. Damhin po natin ang presensya ng ating Lord sa oras na ito. Habang ako ay nagpipray, damhin natin yung Holy Spirit na narito sa ating mga puso. Siya yung nagtuturo. Siya yung nagpapadama sa ating mga puso. Nararamdaman natin sa oras na ito na narito ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. O siyandara babakandaya shekera babahanda. O lumakandaya syara babakandaya shekera babahanda. Panginoon, nararamdaman namin na ang iyong presensya ay narito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat na ginawa mo sa oras na ito. Ang iyong salita, ang iyong mga awitin, ang lahat na in-offer sa iyong mga anak na to. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Lord God, napakabuti mo. Nararamdaman namin yung pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pagtatapos ng aming service na ito, Lord, hayaan mo na ang iyong Holy Spirit ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa iyong presensya. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig. Yan yung pinakamalaki na pag-ibig na narito sa amin. Kaya nagagawa namin na mag-worship. Nagagawa namin makinig sa iyo. Because we love you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyong salita na aming narinig. Sa iyong pag-ibig na aming nadama. Lord God, maraming salamat sa pagsasara, sa last na aming service na ito, Panginoon, Lord God. Napakabuti mo. Na ikaw yung Diyos na nagturo sa akin on how to speak, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, ikaw yung nagturo sa akin, ikaw yung nagbigay ng wisdom, Panginoon, upang magdama ka sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito sa aming paghiwa-hiwalay, pagsamantala paghiwa-hiwalay, Panginoon, na mabaon namin ang iyong pag-ibig. Madala namin ang iyong salita. Madala namin ang dapat gagawin dito sa aming church na ipinagkaloob mo, Lord God. Salamat sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na lalabas, dala ang iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Hawak namin ang aming mga puso dahil ikaw, O Diyos, yung nagturo sa amin sa pagmamahal, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa service na ito. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa mga pagpapala. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kamay. Pagpalain mo ang mga lahat, Panginoon, na meron kami
I-bless mo ang bawat isa, simula sa mga bata hanggat sa amin, Panginoon, na nakatatanda. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga pastor. Salamat. Salamat sa pag-ibig na naibigay sa amin. Lord God, salamat. Salamat. Ito ay aming binabalik sa iyo ang papuri at pasalamat sa matamis na puangan ng anak at ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, we receive your words, Lord. We receive, Lord God, your blessing. Let your light shine upon us, O God, so we may shine, Lord God. Your light, Lord God, bring forth goodness, kindness, bring forth the fruits of the Spirit, Lord God. Bring forth life in the mighty name of Jesus. And let that life be in our lives. Lord, as we depart this place, bless your people. Your love, your loving kindness, your compassion be upon us. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Magkamayan po tayo. God bless po sa bawat isa.